Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko kayong bigyan ng update tungkol sa kampanya ng ating Armed Forces of the Philippines laban sa mga terorista sa Maguindanao del Sur. Okay, noong isang araw lang may dalawang magkasunod na engkwentro na naganap sa ano ba itong bayan Sandali Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Nangyari ang enkwentro alas 7:30 ng umaga. Mga 1st Scout Ranger Company, 1st Scout Ranger Battalion, ang nakasagupan nila mga terorista na nasama sa grupo Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters, BIFF. Ito pong BIFF, ito po yung breakaway faction ng MILF. Ang MILF, wala na. Nasa panig na ng gobyerno. Meron na tayong peace agreement sa kanila, kaya tahimik na. Ito na lang, mangilan-ilang miyembro ng BIFF ang naiwan dyan sa Maguindanao na nanggugulo. Plus yung kakaunting sakop na lang ng Mauti ISIS group. So, nangyari ang enkwentro alas 7:30 ng umaga. Then, nag-withdraw. Itong mga BIFF, mayroong blocking force ng mga Rangers. Kaya pagdating ng alas 11:30, another enkwentro nangyari sa bayan ng Dato, isang bayan na ito. Saudi Ampatuan pa rin, Maguindanao del Sur. So itong magkasunod na enkwentro between mga Scout Rangers at mga BIFF, nagresulta po ng 7 ang namatay sa BIFF. And then sa ating mga sundalo, 7 ang sugatan. So, salamat naman sa Diyos at walang nalagasan ng buhay sa ating mga kasundaluhan. At merong 5 high-powered firearms na nasamsam. Okay, nakalagay dito yung mga casualties o mga wounded personnel natin. Hindi ko na lang banggitin ang mga pangalan ng sundalo. Isang tenyente opisyal, may sugat dito sa leeg, shrapnel. Isang sarhento, shrapnel din sa ulo at saka kamay. Isang private first class, dumudugo ang tenga dahil sa grabing putukan na airdrum damage. Siguro naputukan sila ng M203 grenade launcher, something like that. Malakas ang putok. Sino pa? Isang private first class, natamaan siya sa paa at kamay. So, hindi masyado. And then isang private, shrapnel dito sa kamay. And then isang staff sergeant, gunshot wound sa left leg. And then isang private first class, gunshot wound sa left shoulder. So, 7 lahat ang sugatan sa ating tropa. And then, sa kalaban, 7 body count na iwan ang bangkay. Hindi nadala kasi usually yan, pag mamatayan ang mga rebelde, kinukuha nila yung bangkay ng kanilang kasamaan. But dito, wala na silang panahon na kunin ang bangkay, kaya body count, tinatawag. So, may naiwan ding 5 matataas na kalibre ng armas, isang R4. Ito, mga bagong modelo ito ng baril. R4, isang 3 M16 rifles, yung Armalite, at isang M14 rifle. Okay. So, yung mga sugatan nating mga kasundaluhan, naibak kaagad. Kasi marami na po tayong air assets ngayon, mga helicopters. Once na na-enkwentro itong ating mga sundalo, nandyan na ang mga air assets natin, either tutulong yung close air support na tinatawag.
Yung pwedeng magpaputok ang mga helicopters natin, tulungan ang ground troops. Then may mga transportation helicopters din natin na mag-evacuate sa mga nasugatan. Kaya ligtas ang ating mga kasundaluhan. Okay, so malala ko, think February or March, early March, the same, itong mga Scout Rangers na ito, na encuentro ulit sa Lanao del Sur, sa Municipality of Maging. May 6 na Mauti, ISIS na terorista ang nadali. So, congratulations sa mga ito. Pinadala sa akin yung mga pictures, kaya lang hindi ko pwedeng pakita. Nakakarimarim yung bangkay ng mga 7 terorista na nalagutan ng hininga. So, magagaling talaga ang mga Scout Rangers. They're the best mga combatants ng Philippine Army. Of course, kasama rin yung mga special forces. Okay, sa isang dako naman, ito naman, surrender. 6 na teroristang NPA nag-surrender sa Northern Mindanao, sa Bukidnon. So, ito may press release ng 4th Infantry Division, yung 8th Infantry Battalion under ng 403rd Infantry Brigade na nakabase sa Impasugong Bukidnon. They were able to negotiate peaceful surrender of 6 NPAs at dala ang kanilang mga armas. So, this is a very good sign. Maalala nyo, last year, pumutok yung desisyon ng administrasyong ito na makipag-peace talks ulit sa mga communist at maraming umalma. Hindi lang mga men and women in uniform, active and retired. Talagang maraming nadismaya, kundi mga civilians. So, ngayon, Abril na, magmamayo na. Nasaan ang peace talks? Diba? Wala na. Tahimik na. Salamat naman at ang administrasyong ito siguro nakita nila ang kanilang pagkakamali. Bakit ka pa makipag-peace talks sa isang grupo na mahinang-mahina na? Kaya ang ginagawa ng armed forces, talagang habang hindi pa nasimulan yung peace talks, ito, operate sila ng operate, masisipag. Ang naging epekto ng sisimulan sanang peace talks, yung pagkadismaya ng ating mga kasundaluhan, yung aktiba, ibinuhos nila, sipag nila na sa combat operation, hanapin kung nasaan yung mga remaining na rebelde para tapusin na. Kaya dito rin sa Bukidnon, nangyari yung December 25, Christmas na Christmas last year, nagkaroon ng enkwentro. Ilan ba yung patay? 11 ata. Grabe. So, dahil sa massive na combat operations ng ating mga kasundaluhan, marami na ang hirap na hirap. Yung mangilan-ilan na lang na naiwang teroristang NPA, hirap na hindi sila makapahinga dahil hindi humihinto yung no let up ang combat operation. So dahil hirap na sa bundok, marami na ang nagsosurrender. Kaya ito, pinaka-latest, kahapon lang din, itong nag-surrender na 6, tinanggap. O, yun ang mas maganda. Yung local peace talks. Apply pressure. O, pag hirap na, mag-surrender, tanggapin natin. O, ganun pa rin. Hindi yung peace talks na, kasi kalukuhan yung peace talks. Yung mga National Democratic Front, lulukuhin lang na tayo dyan. Anong mga demands nila? Ipa-abolish ang NTF-ELCA, ipa-release ang mga prisoners, mga communist leaders nga nakapreso, ano pa, ipawalang visa ang anti-terror law, kung ano-ano pang mga, So, at least na himasmasan
naliwanagan ang administrasyon PBBM na ito at ngayon tahimik na, wala na ang peace talk. Salamat naman. So, congratulations sa 8th Infantry Battalion sa Bukidnon. Alam ko itong area na ito, palagi kong napapasyalan, kilala ko yung battalion commander. And ang mga Rangers na nakaenkwentro sa mga teroristang BIFF. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines.